Ang nakaraan. Pinakilala na ang ating bida, si Nagi, isang tagabuhat sa loob ng dungeon. Sumulong siya kasama ang mga manlalakbay, ngunit sa kabila ng kanyang kabutihang loob, hindi niya inasahang pagtatangkaan pa rin siyang ipahamak ng mga ito. Gayunpaman, madali niya silang napabagsak gamit ang kanyang mga plano at taktika. Matapos mahuli ang mga kriminal, isinuko niya sila sa inspector na si Petra. Habang pauwi na ang ating bida, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, lumitaw ang isang dungeon rift sa isang nayon. Dahil dito, tuluyan na siyang nagdesisyon na magpanggap bilang isang manlalakbay upang mailigtas ang mga taga-nayon na nahaharap sa matinding panganib. Ang pagpapatuloy. Pinapakita ang rift na dungeon na parang nag-aapoy, isang dungeon na nag-uugnay sa mga hindi kilalang dimensyon gamit ang isang puwang. Inirerekomenda lamang ito para sa mga gold rank adventurer. Hindi tulad ng mga karaniwang dungeon kung saan kailangan mo lang talunin ang mga halimaw. Dito, hindi ang mga halimaw ang tunay mong kalaban, kundi ang mismong rift. Kahit ang mga bihasang adventurer ay umiiwas sa ganitong uri ng dungeon dahil walang kasiguraduhan ang paglabas ng buhay. Marami nang sumubok pumasok, ngunit hindi na nakabalik. Sa huli, laging nananalo ang rift. At ngayon, papasok sila. Ang kanilang layunin, linisin ang dungeon sa lalong madaling panahon at wakasan ang banta nito. Bago sila tuluyang makapasok, nagbigay ng huling babala ang imbestigador. Mayroon lang kayong 1 oras. 1 oras upang makapasok, linisin ang dungeon, at makalabas. Sinabi ng ating bida, ang pag-asa lang natin ngayon ay sana madali lang ang dungeon na ito. Matapos ideklara ang kanilang pagpasok, sinalubong sila ng liwanag na biglang nabasag. Nang dumilat si Petra, tumambad sa kanya ang mga naglalakihang nakalutang na bato. Nagsalita si Nero, kanina lang madilim, pero ngayon nasa isang bagong mundo na tayo, habang masayang nakatingin sa paligid si Van. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang baguhang manlalakbay na si Van der Star ay makakasupol ng isang dungeon rift. Mayabang na sabi ni Kumag. Tumugon si Nero, tara na at ipakita natin sa asosasyon ang ating husay. Papatunayan natin sa kanila na kaya natin ito. Pinagmamasdan ng ating bida at ni Petra ang dalawang hanggal. Masaya ka kasi hindi mo alam ang tunay na panganib, mayabang pang sabi ng isa. Akala ko isa itong kapahamakan sa unang tingin, wika ng ating bida. Sumang-ayon naman si Petra, pinagmasdan nila ang mga lumulutang na bato. Kung ganoon, kailangan nating akyatin ito sa loob ng 1 oras, ani Petra. Biglang sumagi sa isip ni Petra, bakit mo sinubukang magsinungaling kanina? Kapag wala kang ginawang masama, hindi kita iuulat. Tumugon ang ating bida, mukhang wala tayong magagawa. Minsan ang mga tagabuhat o bantay pinto ay humihingi ng tulong sa mga manlalakbay, pero kapag isang gintong manlalakbay ang humiling, agad silang sumusunod. Ito ay magandang pagkakataon. Kung hindi natin ito masusupol, magaganap ang isang dungeon break, sabi ng ating bida. Sumama ka ba kasi alam mong mangyayari ito? Tama ka, sagot ni Petra. Kailangan nating pigilan ang dungeon break, o ang mga tao sa nayon ay mapapahamak. Tumawa ang babaeng pusa ng nakakaloko. Nag-stretch ito bago magsalita. Anong kinakabahala nyo? Kaya ang mga mababagal ay hindi kaaya-aya. Mayabang nitong sabi. Pamwesto siya, Bamuelo, at sinabing, mauuna na akong umakyat. Dali-daling umakyat si Nero sa mga bato na parang hangin. Baka naman delikado yan, sigaw ni Van. Biglang may naramdaman si Nero sa kanyang kamay, isang hindi nakikitang tali ng ilaw. Napabalik siya sa lupa at lumagapak, tila nawalan ng malay. Enggat ka ba? Inis na sabi ni Van. Kahit nung nasa kampo tayo ng pagsasanay. Kumikilos ka ng hindi nag-iisip. Pinapagalitan mo ba ako? Sagot ng pusa. Galit na sigaw ni Van, tama. Nararapat lang na pag-alitan ka. Natutunan natin sa ating pagsasanay sa kampo na ang mga rift dungeon ay may mga sumpa at mahihigpit na tagubilin. Alam ko yun. Alam ko dati, biglang sagot ni Nero. Tama na, pagpigil ni Petra sa nagtatalong grupo. Kapag papasok sa isang rift dungeon, ang unang dapat gawin ay alamin ang mga sumpang nakaatang dito. Pinakita ng inspector ang kanyang kapangyarihang Searcher's Talent, Detect. Biglang lumitaw ang mga kadena na nakatali sa kanilang mga pulsuhan.
Sa tingin ko, ito ang sumpang bumabalot sa dungeon na ito, wika ni Petra habang pinagmamasdan ang apat na magkakakabit sa kadena na may kahel na kulay. Konektado tayo ng mga cave nang hindi natin nakikita o nararamdaman. Dapat tayong lumabas ng sama-sama. Ayun lang, hindi ako pwedeng maging aktibo. Reklamo ng pusa. Sa tingin ko, ang pandaraya ay hindi gagana sa lugar na ito, ani Petra. Well, buti na lang maraming tayong kagamitan pang-akyat, wika ng ating bida habang isa-isang inilalabas ang gamit mula sa kanyang bag. Gulat na gulat si Nero. Di ako makapaniwala sa dami ng lumalabas sa bag mo. Fair na, masayang sabi ng ating bida. Step by step ang susi sa ganitong klaseng dungeon. Huwag tayong mag-aksaya ng lakas sa mabilisang pag-akyat, pero hindi rin tayo dapat maging mabagal. Tapatan ninyo ang aking bilis, dagdag niya. Huwag kalimutan, konektado tayo ng mga kadena. Hindi tayo dapat masyadong lumayo sa isa't isa. Masyado kang mabagal. Reklamo ni Nero. Kailangan kong tumakbo at mauna. Hindi natin kailangang magmadali, sagot ng ating bida. Ang kailangan natin ay kumilos ng maagap, may plano, at walang babalikan. Napatingin ang ating bida sa tuktok ng isang malaking bato, may isang baboy na nakalutang at kumakain ng bato at dumudumi. Ano yun? Bulong ng ating bida. Biglang sinabi ni Petra, yan ay isang stone-eating stone pig. Napakalakas na halimaw yan, pero hindi agresibo. Wala tayong magiging problema hanggat hindi natin siya hinahamon. Nakakatuwa, dagdag ni Petra. Hindi ko akalaing makakakita ako ng ganitong halimaw ng harap-harapan. Ang ecosystem sa loob ng Rift Dungeon ay talagang kahanga-hanga. Tumatawa ang ating bida, mukhang masaya ka. Humingi ng patawad si Petra at sinabi nitong ngayon lang siya nakakita ng ganitong bagay ng harap-harapan, habang napapakamot ito sa ulo. Biglang nagsalita ang ating bida, halatang may pagkagulat sa boses, ang tinutungo nating daanan, bigla na lang naputol. Napatingin sila sa batong baboy na lumilipad. Halatang naiinis ang bida sa kanilang sitwasyon. Ang tanging paraan natin ngayon ay itapon itong sabaitan sa batong baboy at ikabit ito ng maayos, mungkahi niya. Ang problema natin ay kung magmintes tayo at mapuko natin ang atensyon nito. Kapag nangyari yon, magiging agresibo ito. Wala tayong oras at lakas para harapin ito. Biglang sumagot si Ungas, puno ng kumpiyansa. Kung yan ang problema, ito na ang pagkakataon kung magpakitang gilas sa aking pinuno. Itinaas niya ang kanyang kamay, na biglang nagliwanag. Ngayon, tingnan niyo ng mabuti ang aking kakayahan. Sa isang iglap, dalawang bagay na tila mga lumilipad na daliri ang lumabas mula sa kanyang kamay. Ito ang tinatawag na talento ng isang necromancer, ang pagpapalabas ng mga daliri. Unti-unting humubog ang mga ito, anyong tulad ng tao, at naging dalawang nilalang. Ito ang aking mga nilikha, Rag-Golem. Kilalanin niyo sina Giamdol at Shangdol. Natuwa ang ating bida at sinabi na kahanga-hangang abilidad napakakadalang ang ganito. Kung ang mga pinatawag na nilalang ay nasalo ang kawit, pwede tayong kumonekta dito nang hindi natin hinahikayat ang Stone Pig. Pero bakit paran? Nakita ng ating bida na parang kinakabahan ang dalawang golem at gumagalaw ng hindi kaaya-aya. Sinabi ng taong pusa na sikat ang bagay na yan sa kampo ng aming pagsasanay. Ito ang tinatawag na ban explosion. Kung ako sa inyo hindi ako magtitiwala sa mga pinalabas nitong lalaking may inis sa mukha ni Nero. Siya ay sikat sa mga palpak na pagpapanatili sa mga summons na dahilan ng pagsabog nito, dagdag pa nito. Sabi naman ni Van, manahimik ka, ang pagkontrol lang dito ay napakadali, parang kaliwa at kanan lang na pagpapagalaw. Parang nanalamin lang, si Van ay naglalaway habang ginagalaw ang kanyang mga mata sa magkabila. Sinabi pa nito na okay lang yan hanggang kaya natin makatawid sa kabila ng 5 minuto, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Makikitang nakatingin ang ating bida sa mga nilalang na parang hindi maganda ang kinikilos. Sabi ng bida na hindi ako panatag dito pero wala na tayong oras. Kaya na at tumawid na ng mabilis bago pa ito sumabog sa mbit ng ating bida. Itinapon na nga ng tuluyan ng ating bida ang kabitan. Ang dalawang golem ay magkahawak habang ang isa ay pilit na inaabot ang kawit, pero ito ay tumama sa ulo ng nilalang. Humingi naman ng tawad ang ating bida. Sinabi kay Van na tiisin mo muna ng kaunti. Maitim na ekspresyon ang pinakita ni Kumag habang nakatingin sa ating bida. Sinabihan nito na magdahan-dahan ka naman,
nararamdaman ko din ang kanilang nararamdaman sambit pa nito. Ang ating bida ay tuluyan ng tumawid patungo sa Stone Golem, sa isip-isip nito na kahit mahirap itong dungeon meron pa rin kaming swerte kahit papaano. Ang kakayahan ng mga manlalakbay na kasama namin ay totoong kapaki-pakinabang, ang mga nilalang na tinawag ay nagpapadali sa amin sa dungeon. Merong kakaiba sa golem 3 minuto pa lang naman ang nakakalipas sambit ng ating bida sa sarili. Sinabi ni Van na kailangan nilang bilasan kasi pala na ang ating kondisyon. Tumugon ang ating bida na ang mga golem ang may kakaibang kondisyon. Humingi ng tawad si Van, na malapit na itong sumabog. Sinabi nito na hindi ko na mapipigilan ang mga bitik na nagawa ng pagkatama nito sa ulo, at ang pagkahilo ko ay polole ng pala na rin. Hindi ko na ata ito kakayanin. Nanlamig si Petra at ang ating bida. Sabi ni Van na sa tingin ko masusuka na ako. Ay tuluyan nang ang sumabog ang mga ito, lumaki ito bigla at naglabas ng kulay lilang usok sa tagiliran ng batong baboy. Napaiyak naman sa sakit ang baboy na bato. Ang ating bida at kanyang mga kasama ay tuluyan na nga nahulog. Sumigaw ang ating bida na mapapahamak tayo, humawak kayo sa kahit anong bagay, sigaw pa ni Petra. Habang si Nero naman ay natatakot at sinasabing ayaw ko na bumalik sa umpisa. Naisip-isip naman ng ating bida na kapag bumagsak tayo sa simula siguradong hindi na namin maakyat ang pinakatuktok nito, kailangan nating mabawasan ang pinsala kahit papaano turan sa sarili ng ating bida. Tinanggal ng ating bida ang kanyang bag at gumamit ng bagong kakayahan na tinatawag na Porter-style secret technique, Air Max. Nagtanong ang ating bida kung ayos lang ba ang lahat. Tumugon naman ang investigador, sinabing okay lang sila, salamat sayo taga-buhat. Ay hindi pala manlalakbay pala. Sinabi ni Petra na maraming nawala sa ating mga progreso. Kaya ba nating maakyat ang tuktok sa oras? Tanong nito sa ating bida. Habang nakatingin si Petra sa taas at nalulula sa layo nito. Sa totoo lang walang ibang paraan para maayat ito sa oras. Tumingin ang ating bida sa dalawa na may madilim na ekspresyon at sinasabing kayong dalawa wag nyo na gagamitin ang inyong mga abilidad simula ngayon. Natakot naman ang dalawang kumag. Simula ngayon maging handa ang lahat. Inilabas ng ating bida ang tila kamay na polaka na gloves, tinatawag niya itong Porter Special Tools Climbing. Kailangan nating umakyat pataas gamit ito. Gulat na gulat naman si Van at sinasabing patayo. Hindi mo maaaring ibaba ang iyong depensa kahit isang saglit man lang, sambit ng ating bida kay Petra habang hawak ito at papaakyat sa taas ng mga bato. Dagdag pa nito, kapag ang isa ay maulo lahat tayo ay mahuhulog. Habang paakyat tayo sa taas ang mga kakaibang bagay at hindi inaasahan ay lalabas. Lugar na may bumabagsak na bato. Tila isang batong malaki ang pabagsak sa ating bida. Malamig at madulas na lugar. Lugar ng paglilitis, makikitang iniiwasan ni Nero ang pagbato ng balat ng saging na patungo sa kanya. Lugar ng mga sumasabog na bato. Kakaibang bato, tisambit ni Nero. Sumigaw ang ating bida na wag mo tapakan yan. Sumasabog na bato yan, pagbababala kay Nero. Ang dalawa ay mga mukhang sabog na at humihingi ng tulong sa ating bida. Hanggang kailan pa tayo magpapatuloy, tanong ni Van. Tumugon ang ating bida na malapit na tayo, wag kayong bibitaw. Ang dalawa ay nakaluhot habang naiiyak na lang. Sabi ni Nero na gusto ko na tulunin ang mga kalimo. Hindi ako tatawaging adventurer kung aakyat lang ako sa mga bundok. Tumawa ang ating bida. At sinabing itong oras na ito ay sinisigurado ko na. Nakikita ko na ang taas mula dito, sabi nito habang natingin sa taas ng bato na may palasyo at dragon sa likuran nito. Sabi ng ating bida, mukhang ang halimaw na boss ay nasa taas nag-aantay. Naiyak ang dalawa at sinabi na sa wakas may halimaw na. Sa wakas ito ang unang opisyal na laban ni Van der Star. Tatalunan ko ang halimaw at ipapakita ko sa asosasyon ito nagbigay sa akin ng bronze na rank. Tama, ganito tayo nila trinato ang mga pinakamagagaling sa kampo ng pagsasanay. Masayang nakataas si Nero habang si Van ay gigil na gigil, pinagmamasdan lang sila ng ating bida ng may pagtataka. Nakatingin ang ating bida ng may paghihinala, nakikita ko na sa lakas na abilidad at mga talento na ipinakita nila, ito ang mga manlalakbay na dapat ay hindi nakatanggap ng bronze na ranggo. Ang maaaring dahilan kung bakit sila nakatanggap ng bronze rank ay dahil sila ay mula sa kinamumuhiang lahi ng mga necromancer, at ang mga taong hayop na hindi pa matagal na nakalaya mula sa pagkaalipin. Makikitang nagyayabanggan pa ang dalawa, sinasabi ni Nero na, kung hindi gumana,
ang pinuno ng koponan ang bahala rito. Tugon ni Van sa kanyang kaibigan. Tama, dahil isa kang gold rank na adventurer. Habang ang ating bida ay tila kinakabahan habang nagsasabi sa sarili na, dinala ko kayo rito para mahuli ninyo ang halimaw. Nagsalita bigla si Petra sa sinabing sandali lang. Meron kakaiba na nangyayari. Ininguso ni Petra ang dragon sa itaas, nagtataka siya sa kulay nito at sinabi niya na. Ang boss monster na makikita sa itaas ay isang Serpender Dragon. Pero, ang mga Serpender Dragon ay hindi orihinal na kulay lila. Kung ang kulay ng Serpender ay kulay lila ang ibig sabihin lang nito ay patay na ito. Anong sabi mo? Tugon ng ating bida, na kinakabahan sa kanyang narinig. Makikita na may espada na nakatarak sa dragon at pinakita ang lalaki na humihikab, habang ito ay nakahiga sa katawan ng dragon. May narinig sa ibaba at nagsasabing, ano ang kaguluhan ito? Tumingin ito sa ibaba. Napahanda bigla ang ating bida dahil sa nilalabas na killing intent nito papatungo sa kanila habang ito ay nakatingin ng masama sa kanilang grupo. Naging madilim ang ekspresyon ng ating bida, hindi ito makagalaw. Ang lalaki ay dali-daling tumalon at dumausdas ng sobrang bilis pababa galing sa itaas ng batong lumulutang. Ang apat tila ay napahinto sa bilis ng pangyayari, at tuluyang bumagsak na ang lalaki na may puting buhok, sila ay napaatras lahat sa lakas ng impact. Tumingin ang lalaki sa ating bida. Nakita agad ni Nagi ang badge ng lalaki, sambit nito na isang mithril rank. Sinabi pa nito na ang ibig sabihin lang nito na hindi ito insidente ng dungeon no show, ang pinakamalala pa ay ang. Napahinto ang ating bida nang nagsalita ang lalaki at sinabing nakakabahala ito. Akala ko walang papasok sa dungeon na ito, dagdag pa nito. Nakatayo sa harapan ng ating bida na nagpapakita ng matinding galit at sinabi na, kailangang masira ang dungeon na ito. Habang si Nagi at Petra ay nag-aabang sa magaganap. Lagi na lang may mga taong ganyan, sambit ng ating bida sa sarili, dagdag pa nito na sinadya. Pinutol na naman ng lalaki ang kanyang sasabihin. Well, hindi na kailangang mag-isip ng komplikado. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga braso at na-declare napagdesisyonan na kayong apat ay namatay sa loob ng dungeon, habang nagpapakita ng nakakatakot na ekspresyon ng hangal sa kanilang harapan, dagdag pa nito na namatay dahil sa dungeon break. Sa mundong ito, ang mga tao ay nagre-rehistro sa Adventurers Guild. Una, ang pinakamababang ranggo. Puti na ranggo. Ang ranggong ito ay itinalaga sa mga trabahong walang kakayahan sa pakikipaglaban, tulad ng mga tagapagdala sa piitan, mga manero sa piitan, at mga kawani ng opisina ng guild. Susunod ay ang yugto ng baguhang manlalakbay, kung saan maaaring opisyal na maging isang manlalakbay. Ranggong tanso. Ang mga may kaunting kakayahan sa labanan lamang ang kinikilala bilang mga adventurer ng tansong ranggo. Siyempre, kahit ang mga adventurer na may pinakamababang ranggo ay may kakayahang higit na mataas kaysa sa karaniwang tao. Ang susunod ay silver na ranggo. Ang ranggong ito ay para sa mahuhusay at veteranong adventurer. Lubos nilang nagagampanan ang kanilang mga tungkulin sa mga piitan. Ayon sa estadistika ng Adventurers Guild, karamihan sa mga adventurer ay nabibilang sa kategoryang ito. Kasunod nito ay ang gintong ranggo. Ginto. Ang mga manlalakbay na umabot sa ranggong ito ay maaaring mamuno sa mga pagsalakay sa piitan bilang mga pinuno ng pagsalakay. Ang mga manlalakbay na umabot sa ranggong ito ay maaaring mamuno sa mga pagsalakay sa piitan bilang mga pinuno ng pagsalakay. Ang ranggong ito ay posible lamang para sa mga may pambihirang talento, o may malawak na karanasan sa pag-atake ng dungeon. Ito ang mga ranggo na karaniwang umiiral para sa mga adventurer, pero napakadalang. May mas mataas na ranggo na kinikilala lamang ng iilang manlalakbay. Ito ang platinum rank o ang mithril na ranggo. Tinatawag ng mga tao ang mga manlalakbay na umaabot sa ranggong ito bilang mga sumusunod. Mga taong lagpas na sa pagiging tao ang ranggo. Tanging ang mga lumalampas sa karaniwang pangunawa ng tao ang kayang maabot ang ganitong ranggo. Bumagsak na nga ng tuluyan ang lalaking may maputing buhok, tila isang malakas na enerhiya ang bumabalot dito, na halos ikinagulat ng grupo ng ating bida habang nakapalibot sila dito. Napamura na lang ang ating bida na pagtanto nito na tunay na napakalakas ng kanilang nasa harap base pa lang sa aura nito. Itong lalaki na nasa kanilang harapan, kahit umatake sila ng sabay-sabay ay hinding-hindi sila mananalo.
Ang taong ito ay naglalabas ng kakaibang itim at pulang na aura sa kanyang katawan at tumingin sa kanila na nanlilisik na pulang mga mata. Ang ating bida ay nagtanong kay Petra, "Investigador, alam mo ba ang tungkol sa adventurer na iyon?" Tumugon naman si Petra, "Oo, hindi marami ang mithril-ranked adventurer sa lungsod na ito." Si Petra ay nagpatuloy, "Ang Dawn Guild, na nabanggit ko dati, ang mayabang na iyon." Pagkatapos, idinugtong niya, "Ang taong iyon ay ang aso captain ng Dawn Guild, ang berserker na si Durokon." At sinabi ni Durokon, "Ha? Kaya pala pamilyar ang mukha mo, ikaw pala ang babaeng nagtatrabaho sa guild." At sinabi ni Durokon, "Kaya, anong ginagawa mo sa dungeon na ito? Nagpapanggap ka bang adventurer? May white rank, status pa, dagdag pa na panunuyan nito." At sinabi ni Petra, "May gusto akong itanong sa iyo. Ginoong Durokon mula sa Dawn Guild, bakit hindi mo pa nalilinis ang dungeon na ito?" Tanong nito sa kumag. At sinabi ni Petra, "Ang dungeon na ito ay malapit ng masira. Hindi ba't ang pangunahing tungkulin ng isang adventurer ay pigilan ang dungeon break?" Anong tangkulit tinignan ng masama si Petra habang nakangisi, bigla na lang itong tumawa ng ngaasar at humarap kay Petra ng, "Anong sinasabi mong katungkulan? Ang mga manlalakbay ay gumagalaw lang para sa kanilang mga natatamo. Bigyan kita ng sample, hindi ba mas kapaki-pakinabang kung hayaang mag-break ang dungeon kaysa i-clear ito?" Tumugon si Petra na, "Anong mga pinagsasabi mo?" Pinagmamasdan ng ating bida si Petra at si Durokon habang nagtatalo, napagtanto ng ating bida na, akala niya ang mga adventurer ay hindi tulad ng mga bayani o mandirigma. Pero para isipin na may mga adventurer na ganito kababa. Kung talagang balak ng taong ito na magdulot ng dungeon break, kailangan ko siyang pigilan sa kahit anong paraan. Nakayukom ang kanyang kamao at gigil sa kumag. Alam niyang delikado ang harapang labanan laban kay Durokon, na may mithril rank, kaya malamang naghahanap siya ng ibang paraan para malampasan ito. Pero ngayon hinawakan niya ang kanyang bag. Bigla niya itong ibinaba at tila may kinuha dito, sambit niya mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, adventurer. Habang nakangiti at tumatawa, napalingon naman si Durokon sa kanya. "Sadyang mga adventurer lang kami na napadpad sa dungeon na ito. Mukhang aksidente ka naming naabala," dagdag pa ng ating bida nang may pang-uuto. Nakangiti ito sa harapan ng bag at sinisipat ito. Napansin niya ang isang pagkain na tila barbecue. Tinawag itong The Skewers of Master from Dunstoren. Nagtataka ang hangal kung bakit merong pagkain sa bag. Tinanong ng ating bida kung hindi ba siya nagugutom sa pananatili nito sa loob ng dungeon, dagdag pa nito na inihain niya ito para sa kanya na mainit-init pa. Sa loob-loob ng ating bida, sa sabayang labanan at pakikipagtuos sa basurang ito ay wala sa mga pagpipilian. Kaya naman, kailangan ko siyang pahinin, habang kinakabahan ang ating bida sambit sa sarili. Si Durokon ay tila hayok na hayok sa kanyang kinakain, napapasambit pa ito ng, "Hindi ka panipaniwala. Mainit pa, parang bagong luto. At ang sarap. Talagang hindi ka panipaniwala. Hindi lang pantay ang pagkakaluto ng karne, pero perpektong naluto rin ang hipon." Dagdag pa nito habang hawak ang mga pagkain. Biglang nilapitan niya ang ating bida at hinawakan sa balikat. May masamang ngiti habang iniisip nito na kumain ka lang ng kumain ng pagkain hanggang gusto mo, tumatawa pa ito ng mahina. Biglang naglabasan ang mga ugat ni Durokon sa kanyang mga kamay at nilapitan niya ng harapan ng ating bida at piniga ang balikat. Kasabay nito, isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang sinasabi, "Ang lasa ng ash mushroom na idinagdag sa sarsa ay tunay na kamangha-mangha, swordsman." Nagulantang ang ating bida, tila hindi makahinga at makaimik. Nanlaki ang mga mata ng ating bida, agad siyang kinabahan. Lagot ako," naisip niya. Sa harapan niya, malamig ang titig ng kausap habang may bahagyang pangungut siya sa boses nito. "Akala mo ba makakalusot ka gamit ang ganitong mumunting panlilinlang?" Kasabay nito, bigla siyang bumwelo at may matigas na tinig na nagsaad, "Ito ang bayad para sa pagkain." Sumugod si Durokon, ang kanyang kamao ay nagliliwanag habang mabilis na inundayan ng suntok ang ating bida. Napakurap siya ngunit huli na, isang mabigat na kamao ang sumalubong sa kanyang mukha. Sa isang napakalakas na suntok mula kay Durokon, napaatras ng mabilis ang ating bida, tumilapon papunta sa kabilang bahagi ng lugar.
Ramdam niya ang puwersa ng suntok habang sinusubukang bumawi sa ere. Samantala, nanatili si Duraokon sa kanyang pwesto, nakatitig. Habang nasa ere pa rin ang ating bida matapos ang malakas na suntok, makikita ang kadena na nakakonekta sa kanilang dalawa. Sa itaas, si Nero ay mahigpit na nakahawak dito, handang kontrolin ang susunod na mangyayari. Nilakasan ni Nero ang kanya braso para pahintuan ang pagtalsak ng ating bida at sinigaw nito na aming pinuno. Habang patuloy ang pagtalsak ng ating bida, mabilis na hinatak ni Nero ang kadena. Napakalakas ang puwersa dahilan upang mabangga siya ng malakas sa lupa. Habang mahigpit na hawak ang kadena, kinakabahan tinanong ni Nero, kung ano ang gagawin natin ngayon, niya. Biglang lumitaw si Duraokon sa likuran ni Nero, kasabay ng malamig na tinig. Isang baguhan na hindi kayang tiisin ang sumpa ng mga kadena. Napakamalas dagdag pa ng hangal. Sumigaw ito at sinabi na, ito na ang huli mong dungeon na pupuntahan. Biglang sumulpot si Van sa gilid at sinabi kay Nero na wag lang siyang tumayo dyan. Sabay sumugod ito sa kumag at nagpasabog. Napahinto si Duraokon at napatahimik. Nagtanong ito sa kanila kung anong klaseng hamak na nilalang ang pinalabas mo. Isa ka bang baguhang necromancer? May halong panunuya ang tanong ng kumag. Ikaw yun, hindi ba? Ang leader ng grupo na nakuha ang pahintulot para sumali sa piitan pero iniwan kami, habang nakatingin ng masama si Van sa hangal. Ano? Tanong ni Duraokon sa kanya, akala ko wala nang matinong tao na magbuboluntaryo para sa Rift Dungeon, na iniiwasan ng lahat. Yun pala, kayo, isang necromancer at isang beastman. Hindi na nakapagtataka kung bakit sinabi ng iba na puro engot ang grupo nyo. Pang-asar pa ng kumag sa kanila. Huwag kang mag-alala. Nero, kapag bumalik na ang pinuno ng grupo, magiging 3 laban sa isa ito, turan ni Van sa babaeng pusa. Ang kailangan lang nating gawin ay magtagal hanggang sa dumating siya. Habang naghahanda ang dalawa sa laban sumagot naman si Nero nang naintindihan ko. Lalo na laban sa mga pisikal na atake, kaya ng golem natin na tiisin ang maraming tama. Biglang sumugod ang 3 kay Duraokon, sinabi ni Van at Nero na katulad lang ito ng sinanay natin sa loob ng kampo ng pagsasanay. Nakatayo si Duraokon at tila nanabik sa paparating na atake. Biglang sumabog ang lugar, makikita ang ating bida na walang malay. Dahan-dahan itong idinidilat ang mata na tila nasaktan ng sobra sa ganoong kalakas na atake ni Duraokon. Lumapit si Petra sa kanya at tinanong kung kamusta siya nang may pag-aalala. Dinilat naman agad ni Nagi ang kanyang mata, sinabi ni Petra na nagsagawa ako ng paunang lunas. Nagpasalamat naman ang ating bida sa sandaling pagkakawala ng kanyang ulirat. Kinamusta niya ang sitwasyon. Sinabi ni Petra na ito ay hindi maganda. Makikita sa malayo na nakikipaglaban si Nero at Van nang walang humpay mapigilan lang si Duraokon. Sinambit ni Petra na si Deshtar at si Nero at pilit na pinanghahawakan ang labanan, pero sa inaasahan sa kalaban ito ay masyadong malakas para sa kanila, hindi na ito magtatagal. Kitang lumalaban ang dalawang mandirigma laban sa hangal na si Duraokon halos, patawa-tawa lang ito. Nagpapakawala si Nero ng mga sipa habang si Van naman ay ginagamit ang golem para maiwasan ang mga pinsala pero halos walang kwenta ito lahat sa kanilang kalaban. Mabibilis na atake ang pinapatama ni Nero tungo sa katapat. Ginagawang pansanggalang din ni Duraokon ang golem sa mga atake nila. Iwinasiwas ni Duraokon ang golem na matinding tumama sa dalawang manlalakbay. Nasaktan silang dalawa at napatalsik. Inamin ng ating bida na nagkamali siya, dapat kinonsidera ko na ang mga lason sa isang mithril na rango ay hindi gumagana. Nagtaka si Petra at natanong sa ting bida kung anong lason. Sumagot ang ating bida na wala yun. Nagtanong ang ating bida kay Petra, kung pwede niya bang sabihin pa ang mga nalalaman niya tungkol sa lalaking may mithril na rango. Siguro ay meron siyang mataas na reputasyon. Sumang-ayon si Petra sa kanya. Sabi sa mga talaan na si Duraokon ay meron hindi matutumbasan na kakayanan sa malapitang labanan sa lahat ng mga mithril na rango. Ang kanyang mga pagsakop sa mga dungeon ay nakakbilib. Sikat din siya sa madalas na sagupaan laban sa ibang mga adventurer, kaya naging bihasa siya sa pakikipagduelo laban sa kanila. Lalo na ang kanyang kahusayan sa paggamit ng napakalaking greatsword, dagdag pa ni Petra. Sikat ito sa kakayahang hatiin maging ang isang ogre sa dalawa gamit lamang ang isang paghiwa. Pinagpapawisan ang ating bida habang nakikinig at tumugon ito ng
Buti na lang, kahit papaano. Wala siyang hawak na greatsword sa ngayon, sumagot naman si Petra ng siyang tunay. Tumawa ang ating bida at sinabi kay Petra, umaasa akong makarinig ng kahit anong kahinaan, pero mukhang wala ng pag-asa ito. Pinaalala ng investigador sa kanya na ang oras nating ay malapit ng maubos. Nakatingin si Petra sa taas ng mga bato kung nasaan ang kastilyo, sinasabi nito na, kung hindi lang umiiral ang Zampa na kadena, na ito, maaaring naghiwa-hiwalay tayo at tumakbo papunta sa tuktok. Kahit na pinaghirapan nating makarating hanggang dito, naalala ng ating bida ang sumpa na kadena. Nagsalita siya na tama ito. Napaisip ang ating bida at sinabi sa sarili na, hindi natin ito nakikita o nahahawakan, pero lahat tayo ay nakakadena sa isa't isa. Ito ay isang disbentahe, dahil kapag ang isa ay bumagsak, lahat ay babagsak, ngunit kung babaguhin natin ang ating pananaw, maaari itong maging isang bentahe, kung saan kapag ang isang tao ay umakyat, lahat ay makakaakyat. Kung may papalit natin ang disbentahe sa isang bentahe, marahil may paraan para talunin ang mithril adventurer, at mapapaikli rin ang oras ng sabay-sabay. Kailangan ko mag-isip kahit na peke lang ako na pinuno ng raid na ito. Kung ako ang tunay na pinuno ng raid, dapat kong sulitin ang mga baraha na mayroon ako. Kung isahan lang, mahina, pero kung gagamitin ko ang mga gamit ko at ang kakayahan ng mga adventurer, kung magamit ko lahat ng barahang ito, magkakaroon kaya kami ng pagkakataon. Natapos na sa pag-iisip ang ating bida, desidido na gawin ang lahat. Tinanong niya si Petra, kung gamit ang talento mo bilang scout, kaya mo bang suriin ang lupain at kalkulahin ang distansya papunta sa destinasyon mula rito? Kung ganito lang kalapit, madali lang. Kaya ko pang gumawa ng mapa, sagot ni Petra sa ating bida. Habang nakatulala si Nagi, inutusan niya si Petra na gawin ito agad-agad. Naglabas si Petra ng isang pansulat na may balahibo, tila gumuguhit ito ng anyo sa hangin. Ito ay isa sa mga talento ng scout na tinatawag na paglikha ng matingkad na 3D map. Namangha ang ating bida sa ginawa ni Petra, habang pinagmamasdan ang anyo ng maliit na mapa. Ang pagiging detalyado ng mapang ito ay lampas sa aking inaasahan, sambit ng bida kay Petra. Ito ay pangkaraniwan lang, sagot ni Petra, pero ako ang gumawa nito, kaya saan mo ito gagamitin? May ngiti sa mukha ni Nagi na nakakatakot, sinabi nito, gagamitin natin ito para puntiryahin ang halimaw na dragon. Nagtanong si Petra, anong halimaw? Habang natatawa naman ang ating bida na nagsabi, oo, halimaw. Habang nagmumuni-muni, sabi ng ating bida, ang laban na ito ay hindi sa pagitan ng mga tao. Ito ay laban sa pagitan ng tao at isang halimaw. Sinabi ng bida kay Petra na kapag nagpapatuloy ang mga manlalakbay sa pagsalakay sa piitan, madalas nilang nakakatagpo ng mga halimaw na mas malakas kaysa sa kanila. Alam mo ba kung paano nagawang talunin ng mga manlalakbay ang mga halimaw na iyon? Hindi ba sila nag-i-estratehiya batay sa karanasan? Tugon ni Petra. Sumagot ang ating bida, mali. Ang sikreto kung paano natalo ng mga adventurer ang mga halimaw na mas malakas kaysa sa kanila, ay dahil sa maduduming paraan. Pinagtutulungan, inaambush, at hinahanapan ng kahinaan, lumalabas sila ng maduming galawa. Kaya para matalo ang ganitong halimaw, biglang tumalon si Nagi pataas at sinabi, lalaban din tayo ng marumi, kagaya nila. Sabay bato ng palaso kay Durakan. Nagulat si Durakan sa paparating na pana at nasalo ito. Ngumiti siya at nagsalita, sa tingin mo ba, na ang simpleng palaso ay magiging epektibo bilang isang sorpresang atake? Biglang may lumabas na puting sapot. Ito ay isang pandaraya na kakayanan ng tagabuhat, isang tirador na may sapot ng gagamba na pumupulupot. Isang nakakapikot na galawan, saad ni Durakan habang natataranta. Makikita si Nagi na papalusog kay Hangal, habang nakahawak sa kanyang bagahe. Isang harapang labanan, sabi ng kumag. Nag-uumpisa na kitang maramdaman, parang ginagawa mo na ito ng maayos, gigil na sabi ni Durakan. Mula sa kanyang bag, ibinato ni Nagi ang mga kulay bughaw na kabute. Lalong nagulat si Durakan na parang hindi niya inaasahan ang ganitong atake, nang biglang sumabog ang mga kabute at parang mga dilaw na buhangin, isang bagyo ng mga kabute. Walang humpay na pagbuhos ng mga kabute, nabalot ng usok ang lugar. Hindi makapaniwala si Durakan sa kanyang nasasaksihan,
napasabi na lang siya, isang nakakainis na kalaban. Halos natakpan na ang buong lugar. Makikita si Van at si Nero na pagod at nakasalampak sa lupa. Tinanong ng ating bida kung kamusta na sila, at tumugon naman si Van, kinaya naman namin. Si Nero ay may pagmamayabang pa, wala lang sa amin ang ganong mga atake. Nagpasalamat ang ating bida na ayos lang sila, at tinanong niya si Van kung kaya pa nitong maglabas ng mga nilalang. Sinabi ni Van, sa totoo lang, ang gitnang daliri at ang hintuturo ay nagre-regenerate pa lang, ang hinlalaki. At hinlalit na lang ang mga posible nating gamitin. Sumagot ang ating bida, pwede na yan. Makinig kayong lahat, sigaw ng bida sa kanila. May paraan pa para malagpasan natin ang ganitong sitwasyon. Sa loob ng usok, makikita si Durakan na nakatayo sa gitna, pinapagpag ang sarili at nakawala na sa kanyang pagkakagapos. Inis na inis, sabi nito sa sarili, hindi pa ako nakarinig ng isang swordsman na lumalaban ng ganito. Dinalaban niya ang kanyang mga kasamahan at tumakas papunta sa isa pang bato. Tanong ni Durakan sa sarili. Isa itong walang saysay na pakikibaka, pero, bago pa man siya makapagsalita, nakita niya ang isang silhouette sa loob ng usok, at sabi niya, isang kapalpakan. Sinabi ni Durakan, ang pagkakalat ng usok ay hindi makakatulong kung gumagawa ka ng ingay, tama. At gigil na papasugod, inihanda ang kamay habang umiilaw ng dilaw. Pagkasuntok niya dito, sumabog ito ng sobrang lakas. Sa una, nakangiti pa siya, ngunit napalitan ito ng pagkagulat. Hindi ito makapaniwala nang bigla na lang niyakap siya ng golem na nasa kanyang harapan. Napasabi na lang siya, sapal-sapal na golem. Paano nangyari na nakakapagsalita ito? Dagdag pa niyang sambit, ang tunog ay hindi galing sa golem, kundi mula sa kakaibang bag. Nagsalita ito, ikaw ay tuluyang nadukot. Tumingin si Durakan sa paligid, nagtatanong sa sarili kung nasaan sila. Napagtanto niyang may mahabang bagay na nakataas at tinanong ang sarili, isa ba itong lubad? Makikitang nakatayo ang ating bida sa gitna ng usok habang nakakapit sa lubad. Napaisip na lang si Durakan, balak nila tumakas pataas at habang nililinlang ako. Tumingin ng masama ang ating bida kay Durakan na may pag-uusig, habang si Durakan naman ay nakangiti at masaya, parang excited pa. Dahil natuklasan ka na, hindi mo na magagamit yan para makaakyat. Sigaw ni Durakan sa ating bida. Sinagot naman siya ni Nagi, sigurado ba siya dyan? Habang masamang nakatingin sa hangal. Malayo pa ba? Kailangan nating magmadali dahil napansin na tayo, sabi ni Nagi. Kaunti na lang, habang nagmamakaawa ito. Ito ang kauna-unahang beses kung gamitin ito sa ganitong distansya, tugon ni Van. Pero wag kang mag-alala, sisiguraduhin ko na magagawa ko ito ng tama. Nagsabi si Van ng sige na. Ang kawit ay ibinato na ng ating bida, habang papalapit ang tali, makikita ang malaking golem na itim tumalon ito, na nasalo ang kapitan, habang nasa itaas makikitang patungo ito sa dragon na patay. Paglagapak nito sa lupa, dali-dali nitong hinayla ang kawit papunta sa dragon ng napakabilis, sumigaw si Van nang ito na. Tumalon ng mataas ang golem at isinalpak ang tali sa balat ng dragon. Matatanaw, ang golem na biglang nalanang lumobo at ito at tuluyang sumabog. Nabalot ng lilang pagsabog ang himpapawid. Nagulat si Durakan habang nakatayo at pinagmamasdan ang pagsabog sa itaas, hindi makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan. Ginawa niya lahat ng ito habang ako'y nakatenga sa lugar na ito. Ito ay mapanganib, turan niya sa sarili. Sinabi ni Durakan, kailangan mong umalis sa harapan ko ng mabilis. Habang pilit na itinutulak ang golem na sobrang bad trip. Habang si Van ay nakatingin sa malayo, sinabi nito, hindi ito madali. Ang hinlalaki ay siguradong mabagal, pero yan ang pinakamalakas sa lahat, dagdag na sambit ni Van. Nahihirapan at pinagpapawisan na ang kumag habang ito ay nanggagalaiti sa galit. Makikita ang ating bida na nakahawak sa lubad sa itaas, habang nakatingin kay Durakan. Inulit niya ang kanyang sinabi kanina, ito ay hindi laban ng mga tao, ito ay laban ng tao sa isang halimaw. Nakikita ang mga bato sa paligid na nagtatalsikan at ang patay na dragon na may nakatarak na espada. Sinabi pa ng ating bida, mayroong mga halimaw na hindi kayang matalo. At kung ang layunin ko ay hindi upang pabagsakin ang halimaw, hindi na kailangang harapin ito ng harapan, tama ba?
Tuluyan nang ang nagbabagsakan ng mga tipak ng bato at ang dragon na patay patungo ito sa kinaluluguran ni Dr. habang ito ay nakanganga. Halos walang magawa ang hangal at nahulog ito ang kasama ng golem. Tumingin ng may inis sa ting bida parang gusto na ito patayin. Habang ang tali sa dragon ay bumaba na, ito ang magsisilbing daan para iangat sila ng kusa ng sabay-sabay. Si Nagi at kanyang mga kasamahan ay patungo sa taas ng kastilyo. Iniwanan niya pa ito ng masamang tingin habang pabagsak at niningisian lang siya ng ating bida at sabay sumigaw ng takbo. Hanggang dito na lang ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Nagi. Sana ay nagustuhan ninyo ito, mga kazens. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like, at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta. Bago ang lahat, shoutout nga pala sa ating idolo na si Vin Sala 5545. Maraming salamat sa iyong suporta, kazen. Sa susunod na kwento, tuluyan ng nakatakas patungo sa itaas ang ating bida at ang kanyang mga kagrupo. Hindi mo ari ang kanilang kasiyahan at nagmamadali silang tumakbo patungo sa kastilyo. Biglang naalala ni Van at ng ating bida ang espadang nakakabit sa dragon na nahulog patungo kay Dr. Halos nagulat at hindi makapaniwala ang lahat nang bigla silang atakihin mula sa malayo ng hambog, ang iba sa kanila ay nagtamo ng pinsala. Umarangkada na pasugad ang hangal na si Dr. upang tapusin ang ating bida at kanyang mga kasamahan. Pinipilit at ginagawa ng ating bida ang lahat para sila ay makasulong. Tuluyan nang ang natagpuan ni Nagi ang Dungeon Stone, ang batong kailangan nilang sirain, para hindi matuloy ang napipintong dungeon break kung saan, magsisilabasan ang malulupit at malalakas na halimaw na kanilang kinakatakutan.